Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pagkagaling sa pag-iinsayo at gym, ay dumiretso ang 27 years old na si Paulo sa bagong diagnostic center na pinapasukan ng kanyang girlfriend na si Kim. Hindi na naghintay ang gwapong binata dahil nasa labas na kagad ang magandang dalaga pagdating niya roon. Pagkasakay noon ay nagtungo na kagad sila sa bahay ng lalaki. Pagdating doon ay nag-movie marathon lang sila at nag-order ng makakain katulad ng tipikal nilang gawain kapag magkikita. Mas trip ng dalawa na mag-ubos ng oras sa bahay kaysa gumala ng gumala. Ginagawa lang nila ang pagta-travel na magkasama kapag mahaba-haba ang leave ng isa't isa. Ang gara naman ang pinapanood natin. Ang sabi mo maganda yun. Ang corny ng ending. May paaswang pang nalalaman. Ew! As we expected, na-hype na naman yung movie na yan. Pero okay naman yung flow ng story. Saka hinango nila sa totoong buhay, love. Totoong buhay? May aswang? Ew, ang corny. Love, as in. Totoo rin naman ang mga aswang Palibasa, hindi ka laking probinsya kaya hindi mo alam yun, love At ayaw ko rin talagang tumiran ng probinsya. Hindi ko kakayanin, promise. Kahit kasama ako? What the F? Hindi ko alam. Siguro. At depende basta, ewan ko. Love, ayaw ko talaga manirahan sa probinsya. For me, bakasyunan lang talaga ang probinsya at hindi masarap tumira ron ng pangmatagalan. Well, okay. Pagkatapos sabihin nyo ng gwapong binata, ay sa kanya dinambahan ng girlfriend na tuwang-tuwa naman at pakunwari pang itinutulak siya palayo. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay gumisi na makahulugan si Paulo bago magsalita na parang nangaakit. Nakaya mo nga ako kaya malamang makakaya mo rin ng tumira sa probinsya. Parang ako lang yun Masarap. Nako, tumali ka na naman. Paghalik ng binata sa girlfriend ay gumanti rin yun ng mapusok na halik. Hanggang sa nauwi na nga sa pagmamahalan ang pagmumovie marathon nila. At mabilis na lumipas ang oras. Pasado 9:30 ng gabi ay hinatid na ni Paulo si Kim sa gate sapagkat dumating na ang sundo nun. Sige love, dito na lang. At huwag ka nang lumabas ng gate baka mamugan ka pa Nandiyan naman na yung kotse ni Samson. Okay love. Grabe. Nag-enjoy ako ng gusto kanina. Ayos yung movie marathon natin kanina. Nasaway ka. Eksaktong pagkasabi noon ng magandang dalaga ay lumabas naman ang sasakyan ng kapatid niyang si Samson. Sabay na napatingin doon ng mag-boyfriend-girlfriend. Pagkatapos ay binuksan kaagad ni Paulo ang gate, saka sila lumabas at lumapit sa kotse. Oh, what's up Samson? Ikaw nang bahala sa ate Kim mo Yes, Kuya Paulo. Pasyan si Ate Kim sa akin O teka, gumaganda ang katawan mo ngayon Mukhang bata ka kuya sa gym Oo, malapit na kasing laban namin Kagagaling ko nga lang din sa practice tapos gym. Then, pag uwi rito sa bahay, nag-gym ulit ako. Grabe yung nabuhat ko kanina Pasaway ka. Kapatid ko yung kausap mo at hindi mo tropa Ay, sorry naman love. Nagbibiro lang. O siya, sige. Baka gabihin pa kayo ng uwi. O sige kuya. O so paano love? Ingat kayo sa biyahe Pakikumusta na lang din ako kina tito at tita. Sige love, pumasok ka na ron baka mahumugan pa yung bumbunan mong papanot na. Hoy, ang hard mo naman sa akin love. At ginawa mo pa akong sanggol O sige na, bye-bye na. I love you. Love you too. Matapos magpaalamanan ay sumakay na nga ang magkapatid sa sasakyan. Naiwan naman sa tapat ng gate si Paulo habang pinagmamasdan ng dalawa. Napahimas-himas pa siya sa batok habang pangiti-ngiti. Nang umandar na ang kotse at nawala na to sa kanyang paningin, ay pumasok na rin kaagad siya sa kanilang bahay at isinara ang gate. Naabutan niya sa sala na nanonood ng TV si Agapito, ang 10 taong gulang na anak ng kasambahay nilang si Aling Floreza.
Saglit siyang napahinto, kaya tumingin sa kanya ang may kapayatang binatilyo na naghihintay lang sa kanyang sasabihin. Agap, tulog na si Aling Flor? Opo, Kuya Pao. May kailangan po ba kayo? Ako na pong gagawa. Wala naman akong kailangan. Matutulog na rin kasi ako eh. Ikaw nang bahala rito ha. Pakicheck na lang yung pinto saka mga bintana natin ha. Nalak ko na rin naman yung gate eh. Sige po, Kuya. Ako na pong bahala rito. Napapantok lang din naman po ako eh. O sige. Huwag ka rin magpakapuyat masyado ha. May pasok ka pa yata bukas eh. Opo, Kuya. Pagkatango kay Paulo ng may kapayatang binatilyo, ay nagdire-diretso na siya sa pag-akyat sa kwarto. Si Aling Floreza ay matagal nang naninilbihan na kasambahay sa pamilya ni Paulo. 5 taong gulang pa lang siya ay nasa poder na nila ang ginang. Sa katunayan, si Agapito ay doon na sa kanila lumaki, kaya bunsong kapatid na rin ang turing niya rito at hindi na naiiba. Magmula nang pumanaw ang asawa ni Aling Floreza na si Mang Oscar, ang dating personal driver ng pamilya ni Paulo ay kinupkup na nga nila ng buo ang magina. Ang mga magulang ni Paulo na sina Mr. Alex at Mrs. Wanda na nasa ibang bansa ang nagpapasweldo sa kasambahay at nagpapaaral na rin kay Agapito na ngayon ay malapit ang mag-senior high. Nang nasa loob na ng kwarto si Paulo, ay nagtanggal kagad siya ng salamin. Pagkatapos ay nahiga na siya at kinuha ang cellphone para mag-set ng mellow music na ininstall niya sa isang app. Kaya lang, bago magpatugtog ay nag-vibrate na muna ang gadget saka rumihistro ang pangalan ng girlfriend. Sinagot niya kaagad ang tawag mula sa kabilang linya. Yes love? Wala lang. Just saying good night lang, love. Good night din and I love you. I love you too. Nauna nang nag-drop call ang dalaga at pagkatapos noon ay nagpatuloy na si Paulo sa pagpapatugtog. Ilang minuto lang din ay nakatulog na siya ng maimbing kaya kinabukasan ay maganda ang kanyang gising. Dahil walang pasok nung araw na yon, kaya nag-jogging siya pasado 7:00 ng umaga. Pagsapit naman ng hapon ay dumiretso ulit siya sa gym bago mag-training. Regular na malalaro kasi ng basketball ang binata mula rin sa kumpanyang pinapasukan. At dahil malapit na ang liga, kaya napapadalas ngayon ng kanilang training. Nang matapos na ang pagsasanay, ay magkikita sana sila ni Kim kaya lang ay bigla naman bumuhos ang malakas na ulan. At dahil coding ang kanyang sasakyan, kaya hindi niya na to dinala. Umuwi tuloy siya na basang-basa sapagkat napakalakas ng ulan. Kinagabihan ay bigla siyang inapoy ng lagnat kaya pagkatapos magapunan ay pinainom siya ni Aling Floreza ng gamot. Tinawagan niya rin ang girlfriend at sinabi ang tungkol sa nangyari. Kagaling namin sa training, naulanan ako. Kaya pag uwi ng bahay bigla kong inapoy ng lagnat, love. Ikaw naman kasi, alam mo namang galing ka sa pawis, bigla ka namang nagpaulan-ulan. Mamaya kung mapaano ka pa niyan eh. Kung mag-i-stay kasi ako ron, baka bukas na kami makauwi. Saka, hindi lang naman ako ang nabasa eh. Lahat kami ng mga kasama ko dahil wala kaming pare-parehong dalang sasakyan. Ang ending, halos lahat kami nilalagnat ngayon. Nagagalit nga si manager kasi nagpaulan kaming lahat after training eh. Pero don't worry love, dahil nakainom naman ako ng gamot. Sana, nandyan ako para may mag-asikaso sa'yo. Ito naman, huwag kang madismaya dyan sa sarili mo. I'll be fine. Si Aling Flor, alam na niya kapag meron akong sakit. O basta magpagaling ka lang, love ha. I love you. I love you too. Pagkababa ng cellphone ay natulog na nga rin kagad si Paula. Ginising lang niya si Aling Flor ng bandang 4:00 para kumain at uminom ng gamot. Every 4 hours kasi ang kailangan para tuluyang bumaba hanggang sa mawala ang kanyang lagnat. Sa mga sumunod pang araw ay nauwi na nga sa trangkaso ang simpleng lagnat. Pero naagapan naman kagad kaya hindi masyadong lumala ang sakit niya. Makalipas pa ang ilang araw, dahil sa pag-aalaga ni Aling Floreza ay gumaan kagad ang pakiramdam ni Paulo kumpara noong mga nakalipas na araw.
Kaya lang ay hindi pa rin siya makapasok sa trabaho at makapag-training sapagkat kailangan niya pa ng Fit to Work Medical Certificate. Pagbaba niya sa kusina ng alas 8 ng umaga, ay eksakto na ilatag na ni Aling Floresa ang kanilang agahan. Pero wala roon ng ginang at si Agapito lang ang nasa tapat ng hapagkainan. Oh, good morning, Agap. Nasaan si Aling Flor? Good morning din po, Kuya Pao. Umalis po si nanay at nagpunta sa grocery. Paubusan daw po kasi yung stock natin pagkain. Kain na po. Oo, sige. Kakain na talaga ako. Nagtimpla muna ang maskuladong binata ng tsaa saka umupo sa tapat ng hapagkainan. Pagkatapos ay kumuha siya ng plato at nagsandok na rin ng makakain. Ay, Kuya, tumawag po pala si Ma'am Wanda kanina. Hindi niyo raw po sinasagot yung cellphone niyo eh. Sinabi ko na lang po na natutulog pa po kayo. Oo, nakita ko nga eh. Pero hindi ko na muna sinagot dahil alam mo naman, pag-aagalitan lang ako nun. O ano bang sinabi nung sinagot mo yung tawag? Yun na nga po, nagagalit sa inyo dahil nasabi nga ni nanay na nagpaulan ka po nung nakaraang gabi. Nagtatanong din po kung okay na raw ba yung lagay nyo. Ang sabi ko po, okay ka na. Pero hindi ka pa ulit papasok sa trabaho kasi wala ka pa nga pong med shirt. Galing ha. Thank you, Agap ha. At ikaw nang sumagot kay Mami. Bale, huwag ka mag-alala. Hindi na yung tatawag ulit. Saka, okay naman na talaga ang pakiramdam ko eh. Kaya mamaya maliligo na ako. Friday ngayon kaya kailangan ko na magpa-medical certificate para sa Monday makakapasok na ako sa opisina at makakapag-training na. Ay, ganun po ba? Oo. Ikaw ba? Wala ka bang pasok ngayon? Wala po eh, kaya dito lang po ako maghapon sa bahay. Maglalaba rin po ako ng mga damit kaya pakiiwanan na lang po kuya yung laundry basket mo sa labas ng kwarto nyo ha. Alam nyo naman, tinuruan na ako ni nanay paano gumamit ng washing machine. Ito naman, parang bago ng bago. Pumasok na lang na sa kwarto. Hindi naman ako naglalak ng pinto eh. Ay, sige po. O kaya, huwag ka na munang maglaba. Hintayin na lang natin si Aling Flor tapos samahan mo ako mamaya after nating mananghalian. Pupunta tayo sa diagnostic center na pinagtatrabuhan ni Kim. Doon kasi ako nagpa-schedule na kumuha ng medical certificate. Ay, baka po pagalitan ako ni nanay eh. Hindi, ipagpapaalam kita mamaya pagdating niya. Papayag yun. Saglit lang naman tayo ron eh. Ay, sige po kuya. Kayo pong bahala. At saka nga pala, di ba sabi mo nung nakaraan eh, gusto mong matutong magmaneho ng kotse? Tuturuan kita. Basta, huwag mo nang sasabihin sa nanay mo ha. Alam mo naman yun, palasumbong kay mami. Parehas tayo mapapagalitan pag nagkataon. Ay, sige po. Kuya Pao, di ko sasabihin yun kay nanay. Kapag nalaman nun, ako, golpisarado talaga ako. Nagtawanan sila at pagkatapos ng usapan na yon, ay wala nagang nagsalita sa kanilang dalawa. Nagpatuloy na sila sa pagkain at nang matapos na, ay dumiretso kagad si Paulo sa banyo para maligo. Maya-maya pa, pagdating ni Aling Floresa ay ipinagpaalam nga ni Paulo si Agapito. Pumayag naman ang ginang dahil alam niyang ipipilit ng alaga ang gusto nito. Eksakto 1:00 ng tanghali ay nakagayak na sina Paulo at Agapito at nagpaalam na kay Aling Floresa. Maigpit pang nagbilin ang ginang na wag tuturuan ng kanyang anak na magmaneho ng sasakyan dahil alam nitong gusto ng patpating binatilyo na matutong mag-drive. Aling Floresa, alis na po kami ha. Nay, alis na po kami ni Kuya Paolo. Makalipas lang ang ilang minuto, habang nasa biyayang dalawang lalaki, ay hindi nila maiwasang magkwentuhan ng ilang mga bagay. O Agap, anong grade ka na nga ulit? Grade 7 na po ko, kuya. Counting kembot na lang, mag-grade 8 na. Mabuti yan. Ayusin mo lang ang pag-aaral mo ha. Eh, syempre naman po, kuya. Goods. Saan mo ba balak na mag-senior high? Doon pa rin ba sa Maine? O kung gusto mo, doon ka sa pinasukan kong university. Maganda ron. Plus marami pang magagandang babae ha. Magagandang babae po talaga, ano. Pero
Gusto ko nga rin po talaga dun sa university na pinapasukan nyo, kuya. Kaya alam po Kaya lang ano, nahiya po ako kasi baka mahal ang tuition fee dun eh. naku, nahiya-hiya na naman to. Ako na nagsasabi sa'yo, kapag nag-senior high ka, pustahan tayo. Sila mami at daddy mismo ang magsasuggest na doon ka mag-aral sa pinasukan kong university. Believe me, Agap. Talaga po? Alam mo naman yung mga magulang ko. Paboritong-paborito ka nga ng mga yun eh. Alam mo bang, nung baby ka, gusto ko ka ng ampunin ng nanay ko. Mas baby ka pa nga nilang ituring kaysa sa akin eh. Babait ka raw kasi at hindi pasaway katulad ko. Hindi na umimik ang patpating binatilyo. Ngumiti na lang to at si Paulo naman ay patawa-tawa lang din habang nakatuon ang mga mata sa tinatahak na daan. Pagliko nila sa malinis na kalsada ay nilingunan ng matipunong binata si Agapito bago magwika. Oh, mag-drive ka na rito, Agap. Po? Ngayon na po? Oo, walang masyadong nadaan dito saka malawak yung daan kaya masarap mag-practice dito. Tara na, magpalit na tayo ng pwesto. Sige po. Okay po, kuya. Pagkatapos na magpalit ng pwesto ay nagsimula na nga magmaneho si Agapito. Nung una ay pakadyot-kadyot lang ang pagmamaneho niya hanggang sa kalaunan ay nasanay na rin siya. Namanga si Paulo dahil mabilis na natuto si Agapito. Namanga si Paulo dahil mabilis na natuto si Agapito sa pagmamaneho. Hindi kasi natatakot ang may kapayatang binatilyo kaya madali niya ring nagamay ang sasakyan. O di ba? Sabi ko naman sa iyo madali lang ang mag-drive Wala pa nga tayong kalahating oras Gamay mo na kaagad. Oo nga po, kaya ko na po, kuya. Sabay na nagtawanan ng dalawa hanggang sa bigla na lang naipreno ni Agapito ang sasakyan. Bigla na lang kasing may tumalo na itim na pusa sa harapan nila mismo. Para tong lumagpak galing sa malaking puno ng akasya sa gilid, kaya nagulat din talaga silang dalawa. What the? Ano yun? Pusang kinalbo ang buntot! Natigilan na si Agapito sapagkat biglang tumingin sa kanya ang pusang itim. Bago bumaling kay Paulo na nananahimik din matapos makita ang tila nagliliwanag na kulay dilaw na mata ng nasabing hayop. Habang nakakatinginan sila ng hayop, ay tila ba bigla na lang nangilabot ang maskuladong binata, kaya pasimple siyang napahima sa kamay. Naramdaman kagad niya ang pananayo ng mga balahibo at ang unti-unting pamumuo ng takot. Paputi na lang ay binugaw din kagad ni Agapito ang pusang itim sa pamamagitan ng pag-on ng windshield wiper. Tumalon palayo ang itim na pusa kaya naantala ang tila takot na gustong lumukob sa buong pagkatao ni Paulo. Pasensya na, Kuya Pao. Ayos ka lang ba? Nang yung pusa yun, bigla-bigla na lang kasing sumusulpot Kaya nga nang yung pusa yan. Saka dumungaw si Agapito sa puno kung saan nanggaling ang nasabing pusa. Hindi naman kagad nakapag-react si Paulo dahil ramdam niya pa rin ang kilabot sa buong katawan. Makailang beses niya pang hinimas-timas ang kamay at nang maging okay na ay sa kanya nilingon ng nagmamaneho. Panira ng moment yung pusa na yun Buti na lang hindi siya nasagasaan. O ano, ayos ka lang ba, Agap? Okay lang po. Kayo po ba? Ayos lang naman. Tara na, baka mahuli na ako sa appointment ko. Nagchat-chat na rin si Kim sa akin Kayo na po muna ulit na mag-drive para mas mabilis, kuya. Pagbalik niyo na lang po ako ulit turuan. Sumang-ayon nga ang maskuladong binata sa sinabi ni Agapito. Nagpatuloy na siya sa pagdadrive at habang nakatuon ang mga mata sa daan ay saglit niyang sinulyapan ng may kapayatang binatilyo na biglang nagsalita. Buti na lang po, hindi natin kasama si nanay. Kasi po kung nakasakay yun, nako, siguradong di tayo patutuloy sa pupuntahan natin. Pauuwiin po tayo kagad nun. Ha? Bakit naman? Ano na naman kasabihan ni Aling Flor patungkol sa pusang itim? May masamang paiwatig daw po kasi kapag may nakasalubong ka na itim na pusa Ha? Talaga? Ngayon ko lang narinig yun Pasensya na, alam mo naman na walang pamahiin sa pamilya namin Alam ko naman po yun.
Pero syempre, ang kinagisnan ni nanay sa probinsya puro po pamahiin. Kaya ganun. Oo, naalala kong mapamahiin nga pala si Aling Floreza. Kung minsan nga naiimpluwensya na niya sila mommy at daddy. Siguro kung madalas magstay yung dalawang yon dito sa Pinas, nako, baka marami nang natutunang pamahiin yung sa nanay mo. Nung sumama nga po ako sa probinsya namin, mas matindi po ang mga pamahiin ng mga kamag-anakan ni nanay. Bawat galaw po parang may pamahiin. Kaya hindi na lang din ako masyadong naglalabas doon. Kaya pala umuwi ka agad kayo dito Sinabi nga sa akin ni Aling Flor na nag-aya ka kagad umuwi kahit 2 linggo na kayo. Sinabi nga sa akin ni Aling Flor na nag-aya ka kagad umuwi kahit 2 linggo pa dapat ang mag-i-stay nyo doon. Masyartalo nga po ko Gusto ko rin po naman sana mag-stay doon ng matagal. Ang kaso nga lang po, ang dami nilang pamahiin Hindi ko na natis at nagdahilan na lang ako kay nanay na 1 linggo na lang po yung sem break namin. Puti kasi yung mga pamahiin na yan Kahit ako maasar talo talaga kapag ganun Iba talaga mga matatanda no? Sinasabi nila na wala namang mawawala kapag naniwala o sumunod sa pamahiin, pero ang totoo, maraming mawawala sa iyong oportunidad kapag palagi kang nagre-rely sa ganun. Hindi naman sa hindi ako naniniwala Hindi lang ako nakafocus siguro sa mga pamahiin na yan Kasi katulad niyan, kapag may nakasalubong ka nga na itim na pusa, bad luck. Paano kung ibang kulay na pusa? Kung white ba, swerte. Kung yung ginger color na pusa, o di ba? Parang nakadepende yung kapalaran mo dun sa pusa. Ganun ba yun? Oo nga po. Pero syempre, respeto na rin sa paniniwala ng ibang tao. Paniniwala nila yun Hindi na sumagot pa si Agapito dahil nagring na ang cellphone ni Paulo. Nilagay niya ang telepono sa harapan saka isinuot ang earphone bago sagutin ang tawag. Hello, love. Good afternoon. Good afternoon din, love. Nasaan na kayo niyan? Eto, kalalabas lang namin ng village, love. Tapos, mukhang heavy traffic pa Nakikita ko dito sa map, naka-red lahat Ay, oo. Parang may ginagawang part ng kalsada dyan sa inyo Oh, bakit hindi ko alam? Parang sinimulan yata yan nung araw mismo na nagkasakit ka. Ask mo mamaya si Paul. Okay, sige, love. Salamat sa pag-inform sa amin Tatawag na lang ako kapag nandun na kami sa diagnostic center. Ay, wait, love. Eto nga. Kaya ako tumawag kasi balis kami ngayon ni Miss Jo. Papalitan kasi namin yung representative ng center doon sa conference. Baka hindi mo ako maabutan pagdating nyo, Ay, ganun ba? Mga anong oras ka kaya makakauwi? Hindi ko rin alam Magkukall ako sa iyo mamaya kapag maaga kaming natapos para hintayin mo na lang ako sa center. Pero kapag medyo nagtagal pa kami, kahit huwag mo na siguro akong hintayin, love. Oh, okay. Sige. Magchat-chat na lang din ako sa iyo mamaya. Sige, love. Pagdating mo naman sa center, hindi ka nang pipila kasi pinapriority kita sa kasama ko. Hanapin mo na lang sa registrar si Doc Janeline Mercedes. Siya kasi ang magche-check up sa iyo At saka nga pala, wala ka nang babayaran doon Alam na ni Doc yon. Salamat. O sige, love. Thank you so much. I love you too. Sige, alis na kami. Sige, love. I love you. Pagka-drop call ni Paulo ay kaagad niyang binalingan ng kasama. Medyo bumabagal na kasi ang daloy ng trapiko dahil napunta na sila sa makipot na daan. Kuya, medyo traffic na po. Baka po malate ka na dun sa center. Hindi naman. Sabi naman sa akin ni Kim naka-priority naman daw ako. Pero nakakainis tong traffic na to. Kung bakit naman kasi di naman sira yung kalsada, babakbakin. Ay nako, hanip na gobyerno talaga to. Kaya nga po Mabuti na lamang ay marami-rami pa ang mga napagkwentuhan nilang mga bagay-bagay kaya kahit papaano ay nabawasan ang pagkabagot at pagkainis ni Paulo. Dahil sa mahabang daloy ng trapiko ay pasado 3:00 na ng hapon narating ni na Paulo at Agapito ang nasabing center. Kuya Pao, okay lang po bang dito na lang muna ako sa sasakyan? Iidlip lang kasi sana ako saglit. O sige, ikaw ang bahala. Buksan mo na lang yung aircon para hindi ka masyadong mainitan. Baka magtagal ako sa loob sige po.
Naglakad na nga kagad si Paulo at nang nasa tapat na siya ng main entrance ay kinuha niya muna ang cellphone saka nagchat sa kanyang girlfriend na naroon na sila sa center. Hinintay niya pa ang reply ni Kim pero mukhang abala to sa meeting. Kaya isinuksok na niya ulit ang cellphone at binuksan ang glass door. Pagpasok sa loob ay dumampi kagad sa kanyang balat ang malamig na presensya kaya pasimple siyang napayakap sa magkabilang braso. Napansin na matipunong binata na lagpas 10 na lang ang mga taong nasa waiting area. Inilibot niya muna ang tingin hanggang sa makita niya ang registrar. Marahan siyang lumapit doon. Hanggang sa mapalingon siya sa pinakadulo sa kaliwang bahagi ng center kung saan merong signage para sa comfort room. Mula sa pinto ng female comfort room ay may nakita siyang may edad na babaeng nakasuot ng lab gown. Nakatingin to sa kanya kaya nakaramdam siya ng pagkailang habang napapabulong. Ako bang tinitingnan ng babaeng yun? Doktor yata, naka-lab gown eh. Saglit siyang minasdan ng nasabing ginang pero umiwas din siya ng tingin dahil titig na titig pa rin to sa kanya. Grabe naman kung makatingin yung ali na yun. Naantala na lang si Paulo nang bigla siyang tawagin ng babaeng nasa registrar. Kagad siyang lumapit dito matapos tanungin kung ano ang pakay niya. Good afternoon po. I am looking for Doc Jeneline Mercedes and my name is Paulo Contil, as in Conetill. May appointment kasi ako. Pagkatapos niya yung sabihin ay tumangutangulang ang babae at pagkatapos ay sinabihan siya nitong maghintay lang saglit sa waiting area dahil aabisuhan na si Doc Jeneline Mercedes. Pagupo ay napatanaw ulit siya sa pinakadulong bahagi ng center sa kaliwa kung nasaan ang comfort room. Wala na roon ang maedad na babae kanina kaya nagbalik tingin na siya sa harap kung saan ay merong 52 inches wall-mounted TV. At ang mga palabas ay merong kinalaman sa kung ano-anong medical issues. Makalipas lang ang ilang minuto ay bumalik na ang babaeng nasa registrar kasama ang isang lalaki na nakasuot din ng uniformeng puti. Nasa 5'5" ang taas nito. Medyo malaki ang mga mata. Moreno, may maninipis na bigote na dumudugtong sa maninipis din nitong balbas at patilya. Pagpwesto ng dalawang yon sa long table ay tinawag na nga kagad ng babae ang pangalang Paulo Contil kaya tumayo na siya at lumapit. Ako po si Paulo Contil. Ngumiti at tumango ang lalaking nurse sa kanya at pagkatapos noon ay pinasunod siya kagad nito papunta sa ikalawang palapag ng center. Napansin na ni Paulo ang masamang tingin at mga bulungan ng ibang naghihintay doon. Nagrereklamo mga yon sapagkat kanina pa daw sila nakapila pero bakit nauna pa siya? Hindi na lang niya pinansin ang mga naririnig kahit ang totoo ay medyo nagigilty rin siya. Pumasok sila sa isang silid saka siya pinaupo ng lalaking nurse sa monoblock. Ikaw ba yung mag-check up sa akin at hindi ba si Doc Mercedes? Mamaya pa siya pupunta rito dahil nasa banyo pa siya. Habang wala pa si Doc ako muna mag-check sa'yo. By the way, my name is Nurse J. Ikaw yung boyfriend ni Kim, di ba? Oo. Ako nga yun. Yung tinutukoy mo bang doktor, yung babaeng medyo may edad na tapos sobrang puti? Oo. Si Doc Mercedes nga yun. So bali, mag-physical examination muna tayo tapos kapag tapos na at saka kita ipapasa kay Doc. Ganun pala. Hindi kasi ako madalas magpa-check up kaya hindi ko rin alam kung ano yung tamang proseso. That's okay. So, start na tayo? Sige. Ngumiti lang si Jay at minasdan na lang siya ni Paulo sa pag-aayos ng mga gamit na nasa desk. Nagtimbang na rin muna siya. Nag-check ng blood pressure at iba pang natural na ginagawa sa physical examination. Okay. Sige. Thank you Hintay mo na lang si Doc Mercedes Tatawagin ko na siya at mag-check na rin muna ako ng ibang pasyente. Okay, sige. Paglabas nga ng binatang nurse, ay nagpalinga-linga lang muna si Paulo sa buong paligid. Binasdan at binasa niya ang mga medical charts para mabawasan kahit papaano ang pagkaboring hanggang biglang merong nahulog na maliit na folder sa table na parang hinangin.
Napakunot pa ang binatang maskulado dahil wala namang electric fan sa loob. Aircon ang nagsisilbing pampalamig sa nasabing office. Nagdadamputin na niya ang nasabing folder na nahulog sa kanyang harapan ay bigla na lamang lumamig ang kapaligiran. Lamig na tila ba hindi na nanggagaling sa aircon. Kasabay ng kakaibang lamig na yon ay ang pagbigat ng kapaligiran na parang may kung anong presensya ang bigla na lang lumukob sa silid. Unti-unting nanayo ang mga balahibo niya, kaya napayakap siya ng pasimple sa sarili. Doon ay nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso at mabilis niyang nadampot ang nasabing folder at napahawak siya sa dibdib. Dahil sa kakaibang kilabot na bigla na lang sumilay sa kanya. Ang lamig naman dito. Parang kakaibang lamig. Ano ba tong folder na to? Pagkabuklat niya rito ay tumambad nga sa kanyang paningin ang lumang larawan ng doktor na nakita niya kanina sa tapat ng comfort room. Binasa niya ang pangalan na nasa ilalim ng larawan. Doc Jeneline Mercedes? Yung bata niya ritong tingnan ah. Ilang taon na kaya siya? Parang hindi rin nagbago yung mukha niya. Dahil sa pagkakuryoso ay tiningnan niya pa ang nasa likuran ng papel. Doon ay nanlaki ang mga mata niya matapos makakita ng kuha ng mga larawan ng iba't ibang parte ng lamang loob ng tao. Kuha ang mga yon gamit ang Polaroid camera. What the? Give it to me. Muntik nang dumaus-os ang mukha ni Paulo sa tiles dahil sa pagkagula. Mabuti na lang ay naitukod niya kagad ang mga kamay, kaya lang ay kumalat naman ang mga papeles na nasa folder. Nakita niya patuloy ang iba't ibang larawan na kuha ng Polaroid camera. May mga patay na taong may tahi sa iba't ibang parte ng katawan. May biyak ang ulo, putol na ang mga kamay at kung ano-ano pang karumal-dumal na itsura ng patay. Hindi tuloy alam na matipunong binata kung ano ang mararamdaman niya matapos makita ang mga yon. Dinampot din kasi kagad ng doktora mga nagkalat na papeles at nang tutulong si Paulo ay tinabig ng ginang ang kanyang mga kamay. Sorry po, Dok. Maupo ka na. Pagkasabing yon, ay saka lumakad ang doktora palapit sa desk at umupo sa swivel chair na naroon. Naiilang naman siyang pinagmasdan ni Paulo dahil para siyang nai-intimidate sa aura ng ginang. Pagkalagay ni Doc Mercedes ng folder sa desk, ay saka niya binalingan ng pasyente na halatang naiilang pa rin. Good morning, Doc. Pasensya na po Nahulog po kasi yung folder kanina at dinampot ko lang. No need to explain. Nanahimik na nga muna si Paulo dahil tila napahiya siya. Samantalang tumingin lang ang doktora sa kanya mula ulo hanggang paa na parabang ini-examine na ang buo niyang pagkatao. Hindi tuloy maiwasang makatitigan ng matipunong binata ang doktora kaya napansin niya ang maputlang balat noon pati ang mga matang nangangalumata na halatang kulang sa tulog. Dahil doon ay pansamantalang nag-iwas ng tingin si Paulo. Ang kakaibang pakiramdam niya ay mas lalong tumindi kaya pasimple siyang napahigpit ng kapit sa sariling braso habang napapabulong sa sarili. Grabe, ang creepy naman ng doktora na to. Napipilitan niya na lang nang initian si Doc Mercedes bago to kausapin. Good afternoon po ulit, Doc. I know who you are. Paula Contil. Teka, paano niyo po nala... Of course. I have your record. Ay, oo nga pala. Pasensya na po, medyo lutang ako eh. Ba't parang takot na takot ka naman dyan? Relax. Hindi ako nangangain. Pero, depende pala. Ikaw yung boyfriend ni Nurse Kim, right? Opo, ako nga po. Nice to hear that. Nasabi niya nga sa akin na magpapagawa ka ng medical certificate for fit to work. Yes po, opo. Of course. Bago kita gawa ng medical certificate, dapat talagang okay na ang lagay mo. Dahil okay naman ang timbang mo, blood pressure and blood sugar, may kaunting katanungan lang ako sa'yo. Sige po, no problem po, Doc. Wala na kagad inaksayang oras pa si Doc Mercedes. Nagkaroon lang ang ginang ng ilang mga katanungan tungkol sa pagkakaroon ni Paulo ng trangkaso
At nang matapos na ay kinuha na ng doktor ang kanyang stethoscope na nakalagay sa balikat. Marahang umakbang ang doktora palapit sa matipunong binata at nang makarating na yon sa kanyang likuran ay biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Parang may napakabigat na enerhiyang gusto siyang lapain na ewan. Hindi maintindihan ni Paulo ang pakiramdam na yon pero para siyang nanghihina at nilalamig na pinagpapawisan. Dahil doon ay unti-unti na naman bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang itapat ni Doc Mercedes ang stethoscope sa kanyang likuran, ay parang dinig na dinig ni Paulo ang sariling tibok ng puso. Okay, inhale, exhale. Isa pa. Inhale, exhale. Okay, good. Sarap naman. Humarap sa kanya ang doktora sa kabiglang itinaas ang suot niyang damit na medyo ikinagulat niya. Iaangat mo ba, Doc, ang damit? Yes, please. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako makakita na matitipunong katawan sa tagal kong naging doktor. Okay po. Pagkaangat ng damit ay inilagay na nga kaagad ng doktora ang stethoscope sa dibdib ng matipunong binata. At katulad kanina, nakailang beses din siyang pina-inhale at exhale hanggang sa matapos. Doc, okay na po ba? Meron pang isa tayong gagawin. Mag-extract lang ako ng dugo para matest. Hindi man kumbinsido ay sumunod na lang si Paulo sa sinabi ng doktora. Nagtaka lang din siya dahil ito mismo ang nag-extract ng dugo sa kanya. Nang matapos na, ay inilagay lang ng doktora ang tube na may dugo sa table. Sige na, okay na. Okay po. Thank you po, Doc. Sa isang iglap, ang ngiti sa labi ni Paulo ay biglang napawi dahil bigla na lang tumitig sa kanya ng seryoso si Doc Mercedes na para siyang kakainin ng buo. Dahil doon ay bumigat na naman tuloy ang pakiramdam ng matipunong binata. Nanakit bigla ang parte ng katawan niyang hinawakan kanina ng doktor. Kaya napabuntong hininga siya ng malalim. Nagmadali na tuloy siyang makaalis ng silid kaya napilitan na siyang tanungin ng doktora. Doc, nasan po yung med certificate? Doon mo na lang sa waiting area hintayin at ipapadala ko mamaya kay Jay. Sige po. Thank you po Dali-dali siyang lumabas ng silid at patakbong nagtungo sa waiting area para nga hintayin ang med certificate na pinapagawa. Habang naghihintay ay i-chat niya sana ang girlfriend pero pagkapa niya sa cellphone ay wala na to sa kanyang bulsa. Ay, gagi. Naiwan ko pala yung cellphone ko sa office ni Doc Mercedes. Dali-dali siyang bumalik sa second floor at tinungo nga ang nasabing silid. Sa sobrang pagmamadali ay hindi na siya halos kumatok at binuksan na kagad ang pinto. Doc, pasensya na po sa istorbo. Naiwan ko po kasi yung cellphone ko. Natigilan siya nang tumambad sa kanyang paningin ang itsura ng doktora. Nagkalat ang dugo sa palibot ng bibig noon at kitang-kita niya rin na ang kaninang dugo na kinuha sa kanya ang siyang tila iniinom ng nasabing doktora. Dok, anong... Mabilis sa mga sumunod na pangyayari at hindi yun namalaya ni Paulo. Sa isang kisap mata ay biglang nawala sa harapan niya si Doc Mercedes. Kasunod noon ay meron ding humatak sa kanyang mga paa, dahilan para siya ay matumba. Nakahawak pa siya sa desk pero dahil sa lakas at bilis ng kapit ng kung sinong nasa paanan niya ay tuluyan na siyang lumagpak at nauntog. Nawalang kagad siya ng balay tao at nagising na lang siya na nasa waiting area na hawak-hawak ang kanyang cellphone. Sir, tatapingin pa lang sana kita kaso nagising ka na. Ito yung medical certificate mo. Ano? Ayaw niyo ba? Napakunot na lang siya ng noo habang pilit na inaalala ang mga nangyari. Ilang saglit pa, pagkakuha niya ng medical certificate, tumayo kagad siya habang napapahawak sa kaliwang noo dahil sumakit yun ng bahagya. Nakatulog ba ako? Actually, oo sir 5 p.m. na nga sarado na kami. Pagtingin ni Paulo sa malaking wall clock ay gano'n na nga lang ang gulat niya kaya nagpaalam kagad siya at nagpasalamat kay Nurse J. Nang nasa parking area na
ay dali-dali siyang sumakay ng kotse kung saan naabutan niya si Agapito na naglalaro sa cellphone nito. Pagkaupo sa driver's seat ay huminga lang siya ng malalim habang iniisip ang kakaibang nangyari kanina. Tumigil naman ang binatilyong payat sa paglalaro ng gadget matapos siyang makitang tila malalim ang iniisip. Kuya, ngayon lang kayo natapos? Ang haba na kaya ng pagkaidlip ko. Nakatulog nga yata ako eh. Nakakaya nga dahil sarado na sila. Pero ang weird eh. Paano pong weird? Ewan? Hindi ko rin maintindihan. Basta may kakaibang nangyari na hindi ko maipaliwanag. Di ko alam kung nananaginip ba ako na ewan o ano. Di ko rin talaga maalala yung eksaktong nangyari. Sigurado ka lang okay ka lang, kuya? Oo, okay lang ako. Don't worry. Nakuha ko na rin tong medical certificate kaya tara na, muwi na tayo. Siguro, gutom lang to kaya maghanap na muna tayo ng makakainan. At nang nasa highway na sila, ay napansin pa niya si Doc Mercedes na lumabas at tila hinahabol siya ng tingin habang napapangiti. Bigla tuloy parang may alaalang kumurot sa kanyang isip. Bagya tuloy siyang napahawak sa noo dahil sumakit na naman ito. Pinaliwala na lang muna niya ang bagay na yon dahil ayaw niyang mag-alala pa ang kasama. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay doon na nga nag-open si Paulo patungkol sa weirdong doktora. Kinakabahan talaga ako kanina eh. Iba yung vibes ko sa doktora na yon. Ang weird niya talaga, promise. Di ko nga alam kung paano natatagalan ni Kim yun eh. Ang creepy. Lalo na yung mga nakita kong mga picture sa folder. Bakit po, Kuya Pao? Ano po bang meron sa mga pictures? Ay nako, wag mo na munang alamin. Rated PG-13 yung mga litratong nakita ko. Grabe, nakakadiri. Porn po ba? Uy, anong porn pinagsasabi mo? Hindi no. Basta, hindi lang siya po pwede na makita ng mga nasa age mo at pababa. Masyadong brutal. Wag na nga natin pag-usapan. Dahil para akong masusuka kapag naaalala ko yun eh. Sige po. Nagtuloy-tuloy na nga sa pagmamaneho si Paulo hanggang sa makarating na sila sa pinakamalapit na mall. Dumiretso kagad ang dalawa sa food court dahil may charging station doon para makapag-charge ng mga cellphone nilang parehong low-bat. Nakalimutan kasing magdala ng charger dahil sa pagmamadali. Nag-order na rin muna sila ng makakain habang hinihintay na ma-full charge sa mga cellphone. Pagsapit ng 7:30 ng gabi, eksaktong pagkatapos nilang kumain ay binuksan kagad ni Paulo ang kanyang cellphone at nakita nga niya ang mga missed calls at text ni Kim. Agad-agad ay tinawagan niya ang kanyang girlfriend. Hello? Bakit ang dami mong missed calls, love? Hello, love. Nasaan ka? Tumawag ako sa phone number sa bahay nyo. Wala ka pa raw, sabi ni Aling Flor. Nagtanong naman ako sa center. Kanina pa raw kayong 5 umalis eh. Nandito kami ni Agap sa food court ng mall. Nag-charge kasi kami ng cellphone at kumain. Siya nga pala, nakuha ko na yung medical certificate. Oo nga daw. Sinabi sa akin ni Jay. Kumusta naman ang check-up mo? Ayun, okay naman. Medyo weird lang si Doc Mercedes, no? Naku, ganun talaga yung si Doc. Pero mabait yun. Mahilig lang talaga mag-trip. Hindi ko trip yung mga trip niya, love. Alam ko na kung bakit. Nakita mo yung mga pictures dun sa Polaroid, no? Hindi mo talaga maintindihan yun dahil wala ka naman sa medical field, love. But forget about it. Ang mahalaga nakuha mo na yung medical certificate mo. Sa Monday, makakapasok ka na ulit at makakapag-training. Sa bagay, may point ka. Hinahanap na rin kasi ako ng manager namin sa basketball dahil malapit na magsimula yung liga. 2 linggo na lang. Basta magpalakas ka lang, love, ha? Bukas pupunta ako sa inyo. O sige na, babay na muna. Lalabas lang din kami ni Ma'am Jo. Ingat kayo sa biyahe pa uwi. I love you. Sige. Kayo rin, ingat kayo. I love you too. Pagka-drop call ni Paulo ay kagad siyang kinumpronta ni Agapito dahil may napansin to sa food court kanina na patingin-tingin sa kanila. Pasimple niya tong itinuro ng mga kamay. Kuya,
Kanina ko pa napapansin yung babaeng yun, no? Tingin ng tingin dito sa atin. Ha? Saan? Sundan mo lang po yung tinuturo ko. Pagtingin nila sa hindi kalayuan ay nakita nga ni Paulo si Doc Mercedes na kaagad namang lumapit sa kanila. Oh, small world. Ikaw yung boyfriend ni Kim, right, Paulo? Yes po, Doc. Ako nga po, ito naman po si Agap, anak ng kasambahay namin. Pasensya na, Agap. Kung parang nailang ka dahil tingin ako ng tingin sa inyo. Minumukhaan ko lang kasi itong si Poging boyfriend ni Kim. Buti't lumingo kayo sa akin kaya nakumpirma ko. Okay lang po. Saan po ang punta nyo ngayon, Doc? Tumitingin-tingin lang na makakain kahit busog pa ako. Ang dami ko kasi nakain kanina at sobrang sarap at malasa yung natikman ko. So, paano? Maiwan ko na muna kayo rito dahil lalo akong nagugutom sa mga nakikita at naaamoy ko. Pagkatapik ng doktora kay Paulo ay umalis na rin to kaagad. At sa hindi malamang dahilan, pagkarinig ng matipunong binata sa mga sinabing yon ng doktora, ay unti-unting gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Dahilan kung bakit tila bigla siyang nahilo. Napahawak siya saglit kay Agapito na kaagad ding umalalay sa kanya. Nang umakyat sa sikmura niya ang kilabot ay doon na namutla ang kanyang muka. Kaya mas sumigpit ang pagkakakapit niya sa may kapayatang binata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa tuluyan na nga siyang maduwal. Bumulwak ang halos lahat ng kinain niya kaya nataranta na rin si Agapito lalo na nang makita nito ang matinding pamumutla ng matipunong binata. Kuya Pao, ano po nangyayari sa'yo? Ayos lang ako. Agap, tawagan mo nga si Aling Flor. Dali. Hindi na niya nagawang makapagsalita dahil bigla na lang umikot ang kanyang paningin at unti-unting nagdilim. Ang tanging naaaninag na lang niya ay ang katiting na itsura ni Agapito na halatang halata ang matinding pag-aalala. Bigla na lang din tila nilamon na matinding katahimikan ng paligid. At ang tanging naririnig niya lang ay ang nakakakilabot na tawa ng isang halimaw mula sa kung saan. Pagkatapos sa mga tagpong yon ay tuluyan na siyang nawalan ng malay tao. Pagmulat ng mga mata ay nasa harapan na siya ng center. Madilim at mausok ang kapaligiran at walang katao-tao maliban sa kanya. Napatingin siya bigla sa main entrance matapos makita ang ilaw na patay sindi. Anong ginagawa ko rito? Nasaan si Agap? Natigilan na siya sa pagsasalita dahil bigla na lang bumukas ang glass door ng center at ang mga ilaw sa loob ng pasilidad ay magkakasunod na sumindi. Wala sa sarili siyang naglakad hanggang sa makapasok sa loob. Tumingin siya sa registrar pero walang tao. Ibinaling niya rin ang tingin sa bandang banyo pero wala talagang katao-tao sa buong ground floor. Nang madako ang tingin niya sa hagdanan ay nakarinig siya ng yabag at boses. Na-curious siya kung kaninong nanggagaling ang ingay kaya maraan siyang umakyat sa ikalawang palapag. At sa isang kisap mata ay bigla na lang siyang napunta sa harap ng pinto ng opisina ni Doc Mercedes. Ha? Doc Mercedes? Walang ano-ano ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone pero nang hanapin niya to sa bulsa ay wala naman turoon. Patuloy niyang naririnig ang tunog nito hanggang sa mapagtanto niyang nasa loob ng opisina ni Doktora Mercedes. Kakatuksa na siya sa pinto para ipagpaalam na kukunin ang cellphone. Pero kusa nang bumukas ang pinto. Marahan at lumalangit-ngit na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Pagbukas at pagdungaw niya sa loob ay nakita niya kaagad ang cellphone na tumutunog. Subalit mas nagimbal siya nang makita ang isang halimaw na nakaupo sa harap ng nasabing gadget. Nanlilisik ang mga mata nito. Malaki, malapaniki ang mukha. Nangingintab sa pagkaitim ang balat at may mahabang mga ngipin at dila na naglalaway-laway pa. Nilamon kaagad na matinding takot si Paulo nang makita yun, kaya napaatras na siya. Pero bigla siyang hinawakan ng halimaw. Ikaw ang bago kang pagkain. Saan ka naman pupunta, ha?
Hindi na kita pakakawalan pa! Tulong! Tulong! May halimaw! Bigla siya nitong sinunggaban sa liig dahilan para bigla siyang mapabalikwas ng bangon dahil sa takot. Nagulat din sina Kim, Agapito at Aling Floresa dahil bigla siyang bumangon. At nang makita nga niya ang mga kasama ay doon na unti-unting humupa ang takot na nararamdaman niya. Nasaan ako? Nasa ospital tayo, love. Pagkatapos mo pong sumuko nahimatay po kayo kanina sa food court, Kuya Pao. Tinawagan ko po si nanay pati si Ate Kim, kaya nandito po tayo ngayon. Maraming salamat. Nakakaya kung nagsuka ako doon sa food court. Nakakaawa naman yung naglinis doon. Mas inuna mo pang alalahanin yun imbis na yung sarili mong kalagayan. Bakit ka ba kasi nagsuka? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Pero basta bigla na lang ako nanghina na ewan na hindi ko rin maintindihan talaga. Parang may mabigat na enerhiyang humigop sa lakas ko eh. Bigla akong nahilo, namutla. Tapos noon, nagdilim na ang paningin ko. Hanggang sa nawala na pala ako ng mahalay tao. Niyakap na lang ang matipunong binata ng kanyang girlfriend at pagkatapos ng saglit na pag-uusap ay hinintay na nga nila ang resulta na isinagawa ng doktor. Nang makumpirma na wala namang kakaiba, ay pinayagan na nga rin kagad na ma-discharge si Paulo. Pinayuhan lang siya na magpahinga ng ilang araw para hindi na mabinat at nagreseta na lang din ng mga vitamins para pambawi ng lakas. Pasado 10:30 ng gabi ay nagpasya na silang umuwi ng bahay. Tinawagan na rin ni Aling Floresa ang mga magulang ni Paulo sa ibang bansa at ipinaalam sa mga ito ang nangyari. Ipinabot niya na rin na maayos naman ang lagay ng binata at kailangan lang ng kaunting pahinga. Pero hindi pa rin maiwasan ng mga magulang niya ang mag-alala. Kinabukasan, pagkagising ni Paulo, ay bumungad kagad sa kanyang paningin ang nag-aalalang mukha ng kanyang girlfriend. Ay sa kanya lang na-realize na nasa sariling kwarto na pala siya. Oh, bakit diyan ka natutulog, love? Halika dito, tumabi ka sa akin. Natigilan na siya sapagkat kumapit ng maitpit sa mga kamay niya ang magandang dalaga. Namimilog ang mga mata nito na tila naiiyak. Oh, okay na ako, promise. Ikaw ba, okay ka lang? Ako pa talagang tinanong mo ng ganyan. Hindi ako magiging okay unless na okay ka na. Ang sweet mo talaga, love. Promise, okay na talaga ako. Eh di ba nga sabi ng doktor magpahinga lang ako? I know, pero di ko pa rin maiwasan na mag-alala Eksaktong pagkasabi noon ng dalaga ay may narinig silang kumatok sa pinto. Bumukas din to kagad at mula roon ay magkasunurang pumasok ang mag-inang Aling Floresa at Agapito. May daladala ang ginang na maliit na planggana na may maligamgam na tubig at puting towel. Habang si Agapito naman ay dala ang tuyong tuwalya ni Paulo na kinuha niya sa sampayan. Ipinaliwanag ng kasambahay kung para saan ang mga yon. Kaya si Kim na ang nag-take over. Nagpaiwan doon si Agapito para tulungan ng magandang dalaga. Buti naman po, okay ka na, Kuya Pao. Nagluluto po si nanay ng arroz caldo at dadalan niya po kayo mamaya. Tsaka po pala, tumawag na po pala si Ma'am Wanda. Sagutin niyo naman daw po yung tawag niya sa inyo. Nagagalit na po Si Mami talaga. Sige, don't worry. Tatawagan ko siya after nito. Love, hubarin mo muna yung damit mo para mapunasan ka na. Okay, sige. Nang makahubad na ng damit ay kagad kinuha ni Kim ang maliit na planggana at inilapag ito sa lamisita. Nang makita ni Kim at Agapito ang matipunong katawan ni Paulo ay ganun na lang ang gulat nila sapagkat may itim na tila pasa ang iba't ibang bahagi ng katawan noon. Oh, bakit ganyan naman kayo kumakatingin, love, Agapito? Kuya, ang katawan niyo po, may mga itim-itim na pasa. My God, ano yan, love? Nang tingnan ni Paulo sa salamin ng buo niyang katawan, ay ganun na lang din ang gulat niya pagkakita sa mga itim na pasa roon. Napakunot siya ng noo dahil wala naman yun kagabi at imposibleng dala to ng training. Sa tagal niyang sumasabak at nakikipagbalyahan sa mga kasama, ay hindi naman siya nagkaroon ng mga ganitong pasa.
Ha? Ano to? Hindi ba yan dahil sa training nyo, love? Baka naman nagpapakasagad ka sa paglalaro. Imposible, love. Ang tagal-tagal ko nang nagtitraining, di ba? It never happened before. Tanong po kaya natin kay nanay. Hindi na natapos ng may kapayatang binatilyo ang pagsasalita dahil siya naman ding pasok ni Aling Floreza. At nang tumambad sa paningin niya ang mga malalaking itim na pasa, ay halos mabitiwan niya ang dalang arroz caldo. Mabuti na lang ay nakaalalay si Agapito na sobrang nagtataka sa reaksyon ng ina na napa-sign of the cross pabigla. Nay, bakit po? Oo nga po, Aling Flor. Bakit ganyan po reaksyon ninyo? Ayos lang po ba kayo, Aling Flor? Pagkalapag ng arroz caldo sa lamisita, ay kaagad ngang inexplain ni Aling Floreza ang tungkol sa mga pasang itim sa katawan ni Paulo. Ayon sa ginang ay posibleng inaaswang ang matipunong binata. Ganitong-ganito raw kasi ang naging karanasan ng tatay niya noong dalaga pa siya. At kapag hindi naagapan ay maaring mauwi ito sa kamatayan dahil tila hinihigop ng aswang ang buong lakas ng meron ng biktima. Pinayo rin ng kasambahay na dapat sunugin ni Paulo ang mga suot niya kahapon para kahit papaano ay mabawasan ang epekto ng pang-aaswang. Dahil sa taranta ay wala nang nagawa si Paulo kundi sundin ang sinasabi ni Aling Floreza. Napayak naman sa kaba si Kim, dala na rin ng sobrang takot at pag-aalala para sa kanyang boyfriend. Love, huwag kang umiyak. Tana, paano kung may mangyari masama sa'yo? Walang mangyayaring masama sa akin, love. Have faith. Ate Kim, tama po si Kuya Pao. Pero Nay, sino naman po kaya ang mga aswang kay Kuya? Meron po bang aswang dito sa syudad? Ipinaliwanag nga ni Aling Floreza na wala namang pinipiling lugar ang mga aswang dahil gumaganap din naman sila ng mga kaugalian na ginagawa ng tao. Ayon pa sa ginang, mas magaling magbalat kayo ang mga aswang na nasa syudad at kayang-kaya nilang makapambiktima kung gugustuhin nila. Lalo tuloy natakot si Kim matapos yung marinig kaya niyakap na lang siya ng maigpit ni Paulo. Samantala, si Aling Floreza naman ay kaagad lumabas ng kwarto at pinakuluan ang nasabing damit. Ibinili niya rin na ituloy ang pagpupunas ng maligamgam na tubig sa katawan ng matipunong binata, na ginawa naman ng dalaga habang humihikbi-hikbi. Ilang saglit pa, habang pinupunasan ni Kim ang katawan ng boyfriend, ay bigla na lang unti-unting nawala ang mga itim na pasa. Gulat na gulat silang lahat sa nasaksihan at hindi ito mapaniwalaan. Kuya, nawawala na yung mga itim na pasa sa katawan mo. Oo nga, love. Thank God. Kagad yumakap ng maigpit ang dalaga sa kanyang boyfriend na napaaray dahil tila medyo masakit ang buo niyang katawan. Pagkatanggal ng dalaga sa pagkakayakap, ay pumasok ulit si Aling Floreza para sabihin na napakuluan na niya ang mga isinot ni Paulo kahapon at sinunog na ito. Nagulat din ang ginang nang makita na unti-unting nawawala ang mga pasa sa katawan ng kanyang alaga. Habang kumakain ng arroz caldo ay nagkwento nga ulit ang kasambahay na may kinalaman sa nangyaring yon. Ang mga aswang na may kakayahang gumawa nun kahit malalayo ang biktima ay galing sa matataas na uri o antas ng angkan ng aswang. Pero bago nila magawa yon ay kailangan nila ng pisikal na kontak sa mismong bibiktimahin nila. Ipinaliwanag pa ni Aling Floreza ang ilan sa mga dahilan ng aswang kaya yung ginagawa. Una ay gusto nila ang biktima at pangalawa ay meron silang galit. Napaisip tuloy si Paulo kung sino-sino kahapon ang nakasalamuha niya. At ang unang-unang sumagi kagad sa isip niya ay walang iba kundi si Doktora Mercedes. Hindi man niya tumasabi sa girlfriend dahil hindi niya rin mapaniwalaan sa sarili na aswang nga ang nasabing doktora. Matapos sa mga paliwanag ay nagpaalam na muna saglit si Aling Floreza. Sumunod din kagad si Agapito dahil kailangan ng nanay niya ang tulong sa paglalaba. Paglabas na mag-ina ay nanatili lang silang mag-boyfriend-girlfriend sa kwarto at masinsinang nag-usap. Do you think totoong sinasabi ni Aling Flor? I don't know, love. Pero nakita naman natin na nangyari kanina, di ba? Kaya nga parang nakakamangha na nakakatakot.
Hindi ko inakala na marami palang alam ang kasambay ninyo pagdating sa mga ganitong bagay. Believe me, kahit ako, love, ngayon ko lang din nalaman. Buti na lang talaga nandito si Aling Flor. Dahil kung wala siya, baka pareho na tayo natataranta, no? Tama. Thank God at nandito siya. Nandito silang mag-ina. Sorry pala, love. Dapat pala hindi na lang kita pinapunta doon sa center. Inaswang ka patuloy. Inaswang? Pwede ba kitang aswangin ngayon, love? To make me feel much better? Are you being serious right now? Nagngitian lang ang dalawa at pagkatapos ay naghalikan na nga sila hanggang sa mauwi na naman sa pagmamahalan. Pagkatapos ng kanilang pagniniig ay magkatabing nakatulog ang dalawa. Doon ay dinalo na naman si Paulo ng kakaiba at nakakatakot na panaginip. Pagmulat ng mga mata niya ay nasa harapan na siya ng center at katulad nung nakaraan ay madilim. Mausok ang kapaligiran at walang katao-tao maliban sa kanya. Napatingin siya muli sa main entrance matapos makita ang ilaw na patay sindi. Ha? Nandito na naman ako? Ano bang ginagawa ko dito? At bakit paulit-ulit ako bumabalik sa center na to? Natigilan na siya sa pagsasalita dahil bigla na lang bumukas ang glass door ng center at ang mga ilaw sa loob ng pasilidad ay magkakasunod na sumindi. Wala sa sarili siyang naglakad hanggang sa makapasok sa loob. Tumingin siya sa registrar pero walang tao. Ibinaling niya rin ang tingin sa bandang banyo pero wala talagang katao-tao sa buong ground floor. Nang madako ang tingin niya sa hagdanan ay nakarinig na naman siya ng yabag at boses at na-curious siya kung kanino nang gagaling ang ingay kaya marahan siyang umakyat sa ikalawang palapag. At sa isang kisap mata, at bigla na naman, napunta na naman siya sa harap ng pinto ng opisina ni Doc Mercedes. Ha? Ba't ganun? Parang nangyari na to ha. Walang ano-ano ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone pero nang hanapin niya to sa bulsa ay wala na naman turoon. Patuloy niyang naririnig ang tunog nito hanggang sa mapagtanto niyang nasa loob ng opisina ni Doktora Mercedes. Teka, nangyari na nga to. Naiisip niya pa lang ang nangyayari ay kusa nang bumukas ang pinto. Maran at lumalangit-ngit na muling nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Pagbukas at pagdungaw niya sa loob ay nakita niya kaagad ang cellphone na tumutunog. Subalit mas nagimbal siya nang makita ang isang halimaw na nakaupo sa harap ng nasabing gadget. Yun na naman ang halimaw na nakita niya. Nanlilisik ang mga mata nito. Malapaniki ang muka. Nangingintab sa pagkaitim ang balat at may mahahabang mga ngipin at dila na naglalaway-laway pa. Nilamon kagad na matinding takot si Paulo dahil alam niya kung sino ang halimaw na yun. Ikaw yung maaswang sa akin, Doc Mercedes! Napatras siya pero bigla siyang hinawakan ng aswang. Ngayong alam mo na, mas lalong wala ng dahilan para pakawalan pa kita, Paulo. Ang sarap-sarap ng dugo mo, kaya ikaw ang napili kong pagpiestahan. Akin ka lang, bago kong pagkain. Hindi mo ako makukuha! Pumigla sa matipunong binata at kaagad nakatakbo pababa. Subalit pagdating niya sa main entrance para sana lumabas ng center, ay ganun na lang ang gulat niya dahil nandoon na ang aswang. Naglalaway to tila sabik na siyang matikman. Mas lalong tumalim ang mga titig nito at mas namumulan na rin ng mga mata, dahilan para mas lalo ring kabahan ang binata. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pakakawalan. Akin ka lang! Mabilis sa mga sumunod na nangyari. Sinunggaban na siya ng halimaw at walang kabog-abog na sinakmal sa liig. Napahayaw si Paulo at pagkadilat ng mga mata ay napahawak agad siya sa liig dahil damang-daman niya na merong kumagat doon. Nagising tuloy si Kim dahil sa bigla niyang pagbangon at pagsigaw. Love, ayos ka lang ba? Nananaginip ka yata na masama. Masakit ba yung leeg mo? Ha? Hindi. Okay lang ako. Ano ba napanaginipan mo? Wala naman. Hindi na lang sinabi ni Paulo upang hindi na mag-alala ang girlfriend niya. Pero sa totoo lang, pakiramdam niya ay parang merong nakamasid sa kanya mula sa kung saan.
Maya-maya pa, nang makita ng matipunong binata na mag-aalas 10 na pala ng gabi, ay nagulat din siya. Ha? Naku, love, mag-aalas 10 na pala ng gabi. Kailangan mo nang umuwi. Teka, tatawagan ko na si Samson. Na-chat ko na siya, love, kanina pa. Papunta na rito yon. Hinihintay lang talaga kitang magising kaya nakahiga pa ako. Hindi pa man natatapos ng magandang dalaga ang pagsasalita, ay nakarinig na sila ng busina sa labas ng bahay, sinyalis na dumating na ang sasakyang magsusundo. Tumayo kagad silang dalawa at lumabas ng kwarto. Pagdating sa ground floor ng bahay, ay naabutan nga nila si Agapito na nanonood ng TV. Medyo nag-aalala ang may kapayatang binatilyo nang makita niyang tila namumutla na naman ang mukha ni Paulo. Kuya, saan po kayo pupunta? Okay ka lang po ba? Ihatid ko lang tong si Ate Kim mo sa labas. Nandiyan na kasi si Samson eh. Sige po. Aalalayan ko na po kayo. Lumapit siya at inalalayan si Paulo dahil medyo iika-ika yung maglakad. Pagbukas nila ng pinto ay nakita nilang nakatayo na si Samson sa labas sa tapat ng gate. At paglingon sa kanila ng binata ay tila ba nanlaki ang mga mata nito sa sobrang pagkabigla. Kumuway-kuway naman si Paulo habang nakangiti at si Kim naman ay humalik na sa pisngi ng kanyang boyfriend. Love, magpahinga ka na. Aalis na ako. I love you. Kumain ka rin ng marami ha. O sige, ingat kayo. I love you too. And thank you sa pag-aalaga ha. By the way, tingnan mo yung itsura ng kapatid mo sa gate oh. Parang nakakita ng multo naman. Gulat na gulat eh. Hindi pa man natatapos ni Paulo ang pagsasalita, ay nakaramdam na siya ng matinding panlalamig. Lamig na alam niyang hindi basta-basta, kaya napalingon siya sa likuran kung saan ay wala naman siyang nakita. Pakiwari rin niya ay parang may nagmamasid sa paligid kaya nagpalinga-linga siya sa bakuran na ipinagtaka naman ng kanyang girlfriend. Hey love, are you okay? Oo. Sige na love, baka mainip na si Samson. Paalam mo na lang na okay ako. Ako na pong sasama kay Ate Kim sa gate, Kuya Pao. Oo, sige. Paki na lang ha. Sinamahan na nga ni Agapito ang magandang dalaga hanggang sa gate. Habang si Paulo ay nanatili lang sa pintuan ng bahay at nakatingin sa kanila. Pangiti-ngiti pa siya subalit sa kabilang banda ng kanyang puso ay nangangatog na siya sa takot dahil sa kakaibang pakiramdam. Siguradong-sigurado ang matipunong lalaki na merong kung anong hindi pangkaraniwang nilalang ang umaaligid sa kanya at nakamasid lang ito sa kung saan. Dahil sa namumuong takot na yon, ay hindi na namalayan pa ni Paulo na nakaalis na ang kanyang girlfriend pati ang sasakyan. Kinalabit na lang siya ni Agapito dahil para siyang nakastock up sa pintuan. Kuya, tara na po sa loob. Medyo malamig po dito at baka mabinat ka na naman. Okay, sige. Pagkatapos nilang magapunan ay si Agapito na ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Maaga kasing natulog si Aling Floresa dahil may pupuntahan ito sa munisipyo kinabukasan. At dahil sa hindi magandang pakiramdam, ay nakiusap si Paulo kay Agapito na doon na lang matulog sa kwarto niya. Pagdating nila sa silid, ay nahiga kagad ang matipunong binata at nagkumot kaya nag-alala para sa kanya ang may kapayatang binatilyo. Kuya Pao, ayos lang po ba kayo? Parang kanina ko pa kasi napapansin na hindi ka mapakali. May nararamdaman ka na naman bang hindi maganda? Actually, hindi nga talaga maganda yung pakiramdam ko ngayon. Gusto mo po bang sabihin ko kay nanay para madala ka sa ospital? Hindi. Ibang pakiramdam ang tinutukoy ko. Parang mabigat lang. Parang may nakatingin sa akin sa malayo na hindi ko maintindihan eh. Nakakakilabot nga eh. Hindi po kaya yung nangaaswang sa inyo? Tawagin ko na po kaya si nanay, kuya. Oo, sige. Please lang. Dali-dali ngang tinawag ng may kapayatang binatilyo si Aling Floresa na kaagad ding nagtungo sa kwarto ni Paulo. Nang makita ng ginang na namumutla na naman ng matipunong binata, ay sinamahan niya rin to sa kwarto. Kumuha siya ng asin at inilagay sa mga bintana ng kwarto at pagkatapos ay pinagsuot niya ng pulang damit ang alaga. Ang asin at pulang bagay daw kasi ay mabisang pangontra sa aswang,
at kahit anong alagad ng kadiliman. Unti-unti ngang guminhawa ang pakiramdam ni Paulo kaya labis ang pasasalamat niya sa pag-asikaso ng mag-ina. Nagdasal din sila para maiwaksi ang anumang gawa ng dyablo na lumulukob sa silid. Maya-maya pa ay nakatulog na nga si Paulo kaya lumabas na rin ng silid si Aling Floreza. Naiwan na naman ang anak niyang si Agapito para samahan at bantayan ng matipunong binata. Tumayo siya at pinatay ang ilaw at dim light lang ang iniwang nakabukas. Kaya lang wala pang halos 5 minuto ay biglang dumilat si Paulo at binuksan ang ilaw sapagkat tila meron siyang nakitang malaking anino ng tao na nakatayo sa tapat mismo ng bintana. Nang mabuksan na nga ulit ni Agapito ang ilaw, ay kitang-kita niya na mas lalong namutla ang pagmumukha ng kanyang Kuya Pao. Kaya nag-alala siya ng husto para rito. Kuya, ayos lang po ba kayo? May nakita kong nakatayo dyan sa bintana. Kakagatin niya liko. Kuya, wala naman pong ibang tao eh. Tayo lang po nandito. Siguro gusto nyo tawagin ko ulit si nanay. Relax lang po kayo. Sabi po ni nanay kanina, may kinokontak na siyang albularyo at pinapakancel na po muna niya yung lakad niya sa munisipyo bukas para mapagamot kayo. Relax lang po kayo ha. Inhale, exhale lang po, Kuya Pao. Sige, salamat. Nang kalmado na ulit ang lahat, ay wala na ngang nagsalita sa kanila. Pagkatapos noon ay nagtaklob na lang kagad ng kumot si Paulo at pinilit ng makatulog. Si Agapito naman ay binantayan lang siya habang punong-puno ng pag-aalala. Ngayon lang niya kasi nakita ang Kuya Pao niya na takot, kaya naawa rin siya para rito. At mabilis na lumipas ang oras, pasado 12:00 ng gabi. Sa hindi maalamang kadahilanan ay nagising bigla si Paulo matapos makaramdam ng init ng katawan. Nagpapawis na kasi siya gawa ng makapal na comforter. Hindi kasi sanay matulog ang matipunong binata ng ganon. Guminhawa na rin ang kanyang pakiramdam at tila ba nalimutan na niya ang takot na nararamdaman bago natulog kanina. Bigla rin kumalam ang kanyang sikmura. Dahil sa gutom, kaya naisip niya sanang gisingin si Agapito para magpasama sa kusina. Kaya lang nang tingnan niya ito, ay humihilik na sa sofa bed habang nakanganga. Kahit kailan talaga tumatulog, parang palaka. Humihilik-hilik pa talaga na parang baboy. Sa payat mong yan, aga pa. Ay, grabe. Bumangon kaagad siya ng kama at pinakiramdaman ang sarili. Nang masigurong wala nang mabigat na pakiramdam, ay napangiti siyang bigla habang nakatingin sa full-length mirror na nakadikit sa bukas na wardrobe. Bumuntong hininga siya ng malalim saka muling niningon ang natutulog na si Agapito. Pagkalaon ay napakamot siya sa ulo sapagkat iniisip niya ulit kung gigisingin pa ba to para samahan siya sa kusina na kumain. Gigisingin ko ba ito? Hindi. Ay, ako na nga lang. Lakas loob siyang lumabas ng silid at saka nagtungo sa kusina. Napakatahimik ng buong bahay at tanging mga yabag niya lang ang nagpapaingay doon. Nang nasa kusina na siya, tiningnan niya kaagad ang laman ng kaserola. Nang makita ang natirang sinigang ay inamoy-amoy niya to bago takpan ulit. Hindi pa naman panis, iinitin ko na lang to. Binuksan na niya kaagad ang induction stove para mainit ang nakasalang sa kaserola. Naupo siya saglit sa table habang naghihintay maluto. Hanggang sa makarinig siya ng ingay mula sa sala. Kaya napalingon siya roon na halata ang pagkagulat sa hilat siya ng mukha. Agap? Aling Flor? Nang walang sumagot ay maraan siyang naglakad hanggang sa bukana ng kusina para silipin kung ano o sino ang may gawa ng ingay sa sala. Pagbukas niya ng switch ng ilaw, doon ay wala namang kahit na sino kaya bumalik na rin siya kaagad dahil narinig niyang kumukulo-kulo na ang ininit na sinigang. Wala siyang inaksayang oras. Pagkasalin sa bowl ay dali-dali siyang kumain at nang matapos na ay bumalik din kagad ang matipunong binata sa kanyang silid. Para na rin mabilis na bumaba ang kanyang kinain ay naisipan niyang magsigarilyo. Meron kasi siyang kaha ng yosi sa tukador at ginagamit niya lang yon sa mga ganoong pagkakataon.
Ipinagbabawal kasi ng manager at coach nila sa basketball ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kaya patago lang siya kung magyosi. Nagtungo siya sa balkonahe ng kanyang silid saka doon nagyosi. At habang naghihitit buga ay napasilip siya sa digital clock na nakalagay sa tukador. Kita kasi yon mula sa kanyang pwesto. Mag-aalauna na pala na madaling araw. Natigilan na siya sa pagsasalita matapos makita ang cellphone sa tabi ng digital clock. Hindi niya kasi yon nahawakan simula pa kanina kaya inubos na kagad niya ang sigarilyo. Sunod-sunod niya itong hinitit at nang paubos na ay pinitik niya sa sahig at saka tinapakan. Pagkatapos noon ay babalik na sana siya sa loob ng kwarto nang mapatingin siya sa kanilang gate. Doon ay nakita niya ang isang nakakatakot na nilalang na nakatayo at nakatingin sa kanya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang itsura nito dahil ito ang halimaw na nakikita niya sa panaginip. Gumapang kagad ang matinding takot sa buo niyang pagkatao lalo na nang ngumiti yun at marinig niya ang malademonyong tinig. Sabi ko naman sa'yo na hindi kita pakakawalan, Paulo. Akin ka lang! Dali-daling pumasok sa kwarto ang matipunong binata at isinara ang sliding door. Hinawin niya rin paloob ang kurtina at naglakad na pabalik sa kama. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. At nang nakahiga na ay nakarinig siya ng mahihinang garalgal mula sa balkonahe kung saan siya galing kanina. Paulo, maaari mo ba akong pagbuksan, ha? Natatakam na naman ako sa dugo mo. Kahit patak lang, patikimin mo naman ako. Pangako na kapag pinagbigyan mo ang gusto ko, hinding-hindi ko wawakwakin ang tiyan mo at hinding-hindi ko kukunin ang laman loob mo. Dugo lang ang kailangan ko, Paulo. Dugo mo lang. Sapat na. Hindi tumugon ng matipunong binata. Unti-unting sumisilay ang takot na kanyang nararamdaman. Nangilabot na naman siya simula talampakan hanggang sa batok kaya mabilisan siyang nagtago sa comforter. Sumilip-silip din siya kay Agapito na nasa sofa bed at nahihimbing sa pagtulog. Hanggang kailan ako maghihintay sa sagot mo, Paulo? Huwag kang mag-alala dahil marunong akong tumupad sa usapan. Disente akong aswang na may magandang propesyon. Hindi ako basta-basta pumapatay basta maayos kausap. Ang tanong, maayos ka ba at madaling mapakiusapan? Ha? Dahil sa mga narinig ay muli na namang nag-iba ang pakiramdam ni Paulo. Bumigato na parang may kung anong madilim na presensya ang lumulukob. Napabuntong hininga siya ng malalim dahil sa takot at pagkatapos noon ay naalala niya bigla ang nangyari sa center. Ganitong-ganito kasi ang pakiramdam niya nung una niyang makita si Doktora Mercedes. Napa-sign of the cross siya habang pasimpleng sumisilip sa kabuuan ng kwarto. Si Agapito naman ay masarap pa rin ang tulog na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Ano, Paulo? Kailangan pa ba nating humantong sa pagsasakitan? Huwag mong hayaan na mapilitan akong gumamit ng dahas dahil kapag nangyari yon, hindi lang ikaw ang masasaktan kundi ang lahat ng mga mahal mo sa buhay, kahit na si Kim! Lord, ano ba itong nangyayari? Please naman po, sana tantanan na ako ng alimaw na yan. Huwag ka nang bumulong-bulong dahil hindi kita po pwedeng tantanan, Paulo. Matapos kong matikman ang dugo mo, na siya na yatang pinakamasarap sa lahat ng dugo ng nabiktima ko. Nanlaki ang mga mata ni Paulo sa narinig at doon niya lang napagtanto ang mga bagay-bagay noong kumuha siya ng medical certificate. Kaya pala siya kinuha ng dugo ni Doktora Mercedes ay titikman pala noon ang dugo niya. Kung ganun, totoo yung nangyari na yun. Totoo yung nakita ko sa opisina mo. Yung mga larawan, hindi lang yung basta koleksyon sa pag-aaral mo bilang doktor, pati yung nakita kong pagkain mo ng dugo. Hindi pala yung panaginip o guni-guni lang. Aswang ka nga talaga! Sa simula pa naman ay hindi ko na tinago sa iyo ang pagkatao ko. Ipinaramdam ko na talaga sa iyo ang pagkaaswang ko. Pero dahil din doon, nasira ang lahat ng plano ko. May mga tao rin sa center ang nakaalam sa pagiging aswang ko. Pakiusap, umalis ka na! Dahil sa sinabing yun na matipunong binata ay biglang mas tumalim ang mga mata ng aswang. Kinalabog nito ang sliding door na kamuntikan ng mabasag. Napatingin tuloy doon si Paulo at mas lalo siyang natakot nang maaninag ang anino ng aswang. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Paulo.
dugo lang ang gusto ko. Pero kung pinipilit mo ko, katulad ng ipinapakita ko sa iyo sa panaginip, sasakmalin na lang kita sa leeg at bibiyakin ko ang katawan mo. Saka isa-isang bubungkalin ng mga laman loob mo. Hindi lang yon. Papatayin ko rin ang mga kasama mo dyan kaya humanda ka! Agapito! Agapito! Gising! May aswang sa labas! Gising! Gulat na napabalikwas ng bango ng may kapayatang binatilyo. At nang mapatingin nga siya sa sliding door ng silid, ay ganun na lang ang takot niya nang maaninag ang anino ng aswang. Kuya, ano yan? Mamamatay kayong lahat! Muling kinalabog ng aswang ang sliding door, kaya wala nang inaksayang oras sina Paulo at Agapito. Kinuha muna ng matipunong binata ang cellphone, saka lumabas kagad sila ng kwarto at bumaba sa ground floor. Pakalabog niyang kinatok ang kwarto ni Aling Floreza at nang lumabas ang ginang ay ganun na nga lang ang gulat noon nang makita ang dalawang lalaki na takot na takot. Aling Flor! May aswang sa taas! Nay, yung umaaswang kay Kuya Paulo nandun sa kwarto. Papasok siya rito sa bahay. Nang marinig yun ng ginang ay tila walang takot na umusbong sa katauhan nito. Nagtungo kagad siya sa kusina at kumuha ng mga kung ano-anong bagay na pansupil sa nasabing alagad ng kaniliman. Maya-maya pa ay narinig na nila ang alulong ng aswang mula sa ikalawang palapag. Kasunod ng mga kalabugan sa silid mismo ni Paulo. Sinabihan sila ni Aling Floreza na magstay lang sa kwarto niya kaya nagkatinginan na lang ang dalawang lalaki. Pagkatapos noon ay matapang na umakyat ang ginang sa second floor dala ang asin, bawang at kutsilyo. Habang naghihintay sa mga pangyayari ay bigla namang tumunog ang cellphone ni Paulo. Sinagot niya kagad to nang makita ang pangalan ng girlfriend. Love, bakit? Bakit gising ka pa? Alam ba na kung sinong umaaswang sa iyo, love? Nalaman na namin ang buong katotohanan at ngayon papunta na ang mga pulis sa bahay ni Doc Mercedes. Isa siyang aswang. Love, nandito sa bahay namin ngayon ang aswang. Si Doktora Mercedes nandito. Bago pa natapos ni Paulo ang pagsasalita, ay nakarinig na sila ng malalakas na hiyawan mula sa itaas ng bahay. Nagulat din si Kim sa kabilang linya dahil tila boses ng demonyo ang naririnig niya. Love, ano yun? Yung aswang! Saka na tayo mag-usap. Sabihan niyo yung mga pulis na pumunta rito sa bahay. Babalitaan kita. Tutulungan na muna namin si Aling Flor. Pagka-drop call ay dali-daling lumabas ng silid sina Paulo at Agapito para sakloloan nga si Aling Floreza. Subalit pagdating nila sa ikalawang palapag ay ganoon na lang ang gulat nila dahil duguan ang kutsilyong hawak ng ginang. Parehong nag-alala si Paulo at Agapito para sa kalagayan ni Aling Floreza. Pero mas mukhang dihado ang aswang dahil marami tong saksak sa katawan. Nay, okay lang po ba kayo? Aling Flor, ano pong nangyari dito? Walang yakang babae ka. Panira ka rin sa plano ko. Papatayin ko talaga kayong lahat. Matapang na nagsaboy na naman ng asin at bawang si Aling Floreza kaya napatras na naman ang aswang. Pagkatapos noon ay muli itong pinagsasasaksak ng ginang sa iba't ibang parte ng katawan. Ganun na lang ang gulat ni na Paulo at Agapito sa kanilang nakita. Hindi kasi nila lubos sa kalain na ganun katapang si Aling Floreza. Ni hindi man lang kasi ito natinag sa nakakatakot na mukha ng halimaw. Pagkatras ay muli niyang sinabuyan ng asin ng aswang na tumanon na pabalik sa balkonahe. Umungol to pagkalaon at nang marinig yun ng mga aso sa hindi kalayuan ay nagtahulan naman ng mga yon. Meron pang umaalulong ng umaalulong habang ang aswang ay nagngingit-ngit sa galit. Wisit kang babae ka! Sino ka ba? Ha? Matapang na pinagmumura ni Aling Floreza ang aswang, nakitang-kita ang pagkasindak. Pagkatapos noon ay wala na siyang inaksayang oras. Sinabuyan niya ulit ng natitirang asin at bawang ang halimaw kaya tumalon na to papunta sa bakuran. Sumilip naman sina Paulo at Agapito sa balkonahe kaya nakita nila ang dugoang aswang na nanlilisik pa rin ng mga mata at galit na galit. Nagbabalak pa sana tong gumanti pero umalingaw-ngaw na mula sa hindi kalayuan ang wangwang ng sasakyan ng kapulisan. Nandiyan na ang mga pulis! Ano sige, Doc Mercedes? Sige, subukan mo pang lumusob dito at nang makita mo hinahanap mo. Umalis ka na rito kung ayaw mong mapatay ka pa ng nanay ko.
Tandaan mo to, Paulo! Hindi pa ako tapos sa'yo! Hindi kita makakawalan! Tandaan mo yan! At ikaw naman babae ka! Humanda ka dahil hindi pa tayo tapos! Magbabayad ka sa ginawa mo! Walang iya ka talaga! Sa pulang aswang nang batuin siya ni Aling Floreza ng kutsilyong hawak. Tumama at bumaon yun sa kaliwang balikat kaya galit na galit ang aswang. Gaganti na nga sana to kaya lang ay dumating na nga ang mga kapulisan. Kasunod ng sasakyan ni Samson kung saan nakasakay si Kim. Dahil doon ay dali-daling lumundag ang aswang at nakita yon ng mga kapulisan, maging ang magkapatid na nasa kotse. Ganun na lang ang gulat ng lahat dahil sa unang pagkakataon ay nakaengkwentro sila ng totoong aswang. Hahabulin pa sana ng mga pulis ang halimaw pero pinigilan na sila ni Aling Floreza. Ipinaliwanag kasi ng ginang na hindi nila yon mahahabol o masusugatan sa normal na bala lang ng baril. Ipinakita nga ng ginang ang maliit na garapon na hawak niya na galing pa raw sa probinsya. Isa itong uri ng langis na kontra-aswang at itong ipinahid niya kanina sa kutsilyo para masugatan ng kalaban. Maya-maya pa ay kinuna na nga sila ng pahayag ng mga pulis patungkol sa nangyari. At pagkatapos noon ay umalis na din ang mga yon para ipagpatuloy ang pagsasagawa ng investigasyon. Nang mawala ng pulis, ay maigpit na niyakap ni Kim ang kanyang boyfriend habang umiiyak. Inalo-alo naman siya noon habang nasa sala sila at magkakasama. Love, huwag ka nang umiyak dahil ayos lang ako. Salamat kay Aling Flor, siya talaga nagligtas sa amin sa kapahamakan eh. Akala ko talaga mapapatay na ako ni Doktora Mercedes. Aling Flor, maraming salamat po sa pagliligtas niyo kay Paulo. Sobrang thank you po talaga. Tumangutango lang ang ginang at pagkatapos ay nagpunta na muna to sa kusina para ipagtimpla sila ng maiinom. Nagpatuloy naman sa pag-uusap ang mga kabataan habang nasa sala at naghihintay na mag-umaga. Ano niyo pala nalaman, love, na si Doktora Mercedes yung aswang? Tumawag si Jay nung nakaraan. Nakita niya si Doc Mercedes na humihigop ng dugo ng isang pasyente. Doon nga nakumpirmahan tungkol sa kanya. Kaya pansamantalang nagsara rin yung center. Ganun ba? Grabe. Tapos ito rin si Samson kagabi, di ba? Alam mo naman na meron tong third eye. Nakita niya raw kagabi sa likod mo yung anino ni Doc Mercedes. Kaya pala gulat na gulat siya nung makita ako kagabi. Parang nakakita ng multo eh. Pasensya na kuya, kung di ko kagad sinabi sa'yo. Kinabahan kasi talaga ako sa nakita ko eh. Kahit may third eye ako, nakakatakot pa din talaga kapag nakakakita ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Medyo hindi pa ako talaga nasasanay. Ayos lang. Natigilan sa pagsasalita si Paulo sapagkat bigla na lang siyang nahirapan sa paghinga. Nagulat naman si Kim, Samson at Agapito nang makita ang matipunong binata na napahawak sa naninikip na dibdib. Nataranta silang lahat kaya kagad inalalayan ng magandang dalaga ang boyfriend na nagsisimula na namang mamutla ang mukha. Love, anong nangyayari sa'yo? Samson, Agap, anong nangyayari kay Paulo? My God! Hindi ko alam ate, hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Tatawagin ko si nanay, saglit lang po. Pag-alis ng may kapayatang binatilyo ay nagsimula na nga ulit maglitawan ang maiitim na pantal sa iba't ibang parte ng katawan ni Paulo. Dumuwal din siya ng dumuwal hanggang sa dugo na ang kanyang isinusuka. Nang makita yon ng magkapatid na Kim at Samson ay mas lalo silang kinabahan at nataranta. Si Paulo naman ay unti-unti na namang nahilo. Dumoble ang paningin niya sa mga tao at nagdilim na rin ng kapaligiran. Pagkakita naman ni Aling Floreza sa kalagayan ng kanyang alaga ay wala na rin siyang inaksayang oras. Tinawagan na nga niya ang kilalang albularyo na si Mang Agustus at pinagmadaling pumunta roon. Yun na ang huling narinig na boses ni Paulo bago magdilim ng tuluyan ang kanyang paningin at nawala ng malay tao. Nagising na lang siya dahil sa bulungan ng mga taong nasa paligid. Pagdilat niya ng mga mata niya ay nakita niyang nag-uusap-usap sina Aling Floreza, Agapito, Kim at Samson pati si Manong Agustus na may kasamang 2 pang lalaki. Hindi niya muna ipinahalata sa mga ito na gising na siya. Nakinig lang siya sa usapan patungkol sa nangyari. Kaya nalaman niya na ang 3 bagong muka ay mga albularyo.
Sa pangunguna ni Manong Agustus ay nagtulong-tulong ang 3 albularyo para makalaya si Paulo sa sumpa ng aswang sa kanya. May mga kaparaanan pa silang ginawa, kabilang na ang pagpapahid ng langis, pagtapal ng mga dahon-dahon at pagpapausok sa palibot ng matipunong binata. Makalipas ang higit kalahating oras ay natapos din sa wakas ang panggagamot ng mga albularyo. Doon ay tinapik na matandang lalaking albularyo si Paulo dahil alam na pala nito na kanina pa siya gising. Natuwa naman ang lahat, lalo na si Kim, nang makitang ayos na ang lagay ng kanyang boyfriend. Thank God, love. At ayos na ang lagay mo, sabi ni Manong Agustus. Okay na ako, love. Ramdam kong wala na talaga ang bigat. Salamat po sa inyo, mga albularyo. Salamat talaga sa Diyos dahil okay ka na talaga, Kuya Paulo. Salamat din sa iyo, Samson. Kuya Pao, inumin niyo po raw to, sabi ni nanay. Pampalakas po ng resistensya. Pagkatapos inumin ang inabot ni Agapitong tsaa, ay niyakap naman ni Kim ng mahigpit ang boyfriend na gumanti rin ng mainit na yapos. Pagkatapos sa mga nangyaring yon, ay nagpasalamat din si Paulo kay Samson at sa mag-inang Agapito at Aling Floresa. Tuluyan na ngang nawala ang sumpa na iginawad ni Doc Mercedes sa matipunong binata, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin to nahahanap. Nagpatuloy nga ang mga kapulisan sa paghagilap sa nasabing doktora pero naging mailap to sa mga tao. May balita pa nga sila na umuwi na nga ng probinsyang Ginang para makapagtago, pero hindi sinukuan ng mga pulis ang pagtutugis. 2 linggo pa ngang nagpahinga si Paulo at nang bumuti na ng tuluyan ng kanyang pakiramdam ay bumalik siya sa diagnostic center na pinagtatrabahuan ng girlfriend. Nagbukas na kasi ulit yon at doon niya pinili na kumuha ulit ng medical certificate for fit to work. Napalitan na rin si Doktora Mercedes ng mas mapagkakatiwala ang doktor, kaya nakahinga naman ng maluwag si Paulo habang ini-examine. Dahil din sa nangyaring yon, ay nagdesisyon ng may-ari ng gusali na muling ipabless ang diagnostic center. Nagpamisa na rin sila upang ipagdasal ang mga naging biktima ng doktor na si Mercedes. Humingi rin sila ng tawad lalo na sa mga regular nilang customer. May mga nakaunawa pero meron ding nagalit at hindi na nagpa-check up pa roon. Sa mga lumipas pang araw at linggo, ay nakabalik na nga si Paulo sa trabaho. Sa biyaya rin ng Panginoon, kahit hindi siya nakapag-training masyado, ay pinahintulutan pa rin siya ng manager at coach niya na makapaglaro siya ng basketball. Isa kasi siya sa mga malalakas at iniidolong manlalaro ng kanilang grupo. Hindi nagtagal, ay mas naging maayos pa ang pagsasama ni na Paulo at Kim. Marami pa silang napagdaanan sa buhay hanggang sa mag-propose na nga ang matipunong binata sa magandang dalaga. 1 taon nang lumipas ay ikinasal nga sila sa magarbong simbahan. Sa loob ng matagal na panahon ay umuwi si Mr. Alex at Mrs. Wanda upang masaksihan ang isa sa pinakahihintay nilang tagpo sa buhay ng anak. Naging masaya ang lahat at hindi pa doon natapos ang pagpapala ng Diyos kina Paulo at Kim. Biniyayaan din sila ng kambal na anak at nag-migrate na sila sa ibang bansa kung saan nakatira ang mga magulang ng lalaki. Ipinagkatiwala na nila ang bahay sa Pilipinas sa mag-ina nilang kasambahay. Sa kabutihan pa ng Panginoon ay nakapagtapos nga si Agapito at nagtrabaho rin abroad habang si Aling Floresa naman ay kinuha ni na Paulo at Kim para alagaan naman ang kambal nilang anak. Higit 5 taon na ang nakalipas ay nabalitaan nila mula kay Samson na nahuli na nga si Doktora Mercedes sa isang probinsya sa Luzon. Nasa kote siya ng mga kapulisan habang nambibiktima ng inosenteng batang lalaki. Habang nagbabiyahe raw ang mga kapulisan papunta sa pinakamalapit na kulungan, ay pinilit na tumakas ng doktor ang aswang. Nang inakala niyang makakalayo na siya, ay magkakasunod na pinaputokan ng mga pulis na may gamit na espesyal na bala para sa mga katulad niya. Nagkaroon ng matinding engkwentro pero sa biyaya ng Panginoon ay napatay ng mga alagad ng batas si Doc Mercedes. Pero may 3 pulis na sugatan dahil sa pangyayari. Hindi isinapubliko ang tungkol dito pero ibinalita lang kay Samson ng kasamahang pulis kaya niya nalaman ang tungkol sa bagay na yun.
Nang malaman ng tungkol doon ay nakahinga na ng maluwag si Paulo dahil alam niyang hindi na makapambibiktima pa ang aswang na doktor kahit na kailan pa. Wakas!